Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. Partner, dito naman tayo sa Senado. Okay. Nangyari ba kanina? Ay, oo, sakit sa ulo, partner. Sakit sa bangs. Actually, ano mo Oo. mga kayubi. Dalawa kasi yung hearing ko, binalikan ko kasi yung kay Mayor Alice eh. Pero nauna ko kasi yung pinanood itong Oo. kay yung kanina, kay Jonathan Morales, partner. Siguro, tandaan mo nyo mga kayubi, yung unang hearing ito, ng April 30, nag-iisa lang kasi si Senator Bato. Mm-mm. Para makakuha siya ng quorum, pumunta si Senator Tolentino. After that, alis na. Wala siyang tanong. So, nasolo kasi yun ni Senator Bato. So, sa first hearing, umalagwa, partner. Mm-mm. Itong si Jonathan Morales. Mm-mm. Talagang, parang walang hinto. Oo. Parang sabi nga nila, parang, pag nilagyan mo ng piso, tuloy-tuloy magsalita. Oo. Gano'n na nangyari sa kanya. Para bang, kahit saan siya bumalandra ng salita, lahat magiging issue. Di ba? Katulad nga kanina, partner. Pangatlo, yung pangalawang araw, partner, mukhang hindi na siya nahayaang mag-isa. Okay. Okay? Kasi, ang pinupunto kasi ni Senator Bato noong second hearing, mukhang sinungaling lumalabas itong si Morales. Not just because of the records niya sa kanyang trabaho, yung credibility kasi, we cannot blame Senator Bato. Kahit naman sino siguro doon, kahit naman si Senator, siguro to, Miriam Defensor partner. Oo. Pag umupo ka dyan, as resource person, yung credibility mo will be questioned. Exactly. It will be an Oo. issue. Especially, partner, kung ikaw may aligasyon, partner, sa isang mataas na leader, isang mataas na opisyal ng bansa, kaya questionin muna talaga kung gaano ba kakredible. Oo. Di ba? Eh, Yung pagkatao mo. lumalabas kasi partner, pag pinakinggan mo kasi itong si Jonathan Morales, ang dami niya talagang binabanggit pero wala siyang personal knowledge. Mhm. 'Di ba? Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Tapos ang laman ng kwento niya lagi, siya yung tama. At lahat na nasa paligid niya, corrupt. Ganon yung dating, partner. So, yung second nga day na hearing, that's May 7, partner. Sinabi na nga diretsahan, sinabi ni Senator Jinggoy na Jinggoy. sinungaling to. Oo. Diba? Yung mga sinasabi mo, outright false. Sinungaling. Polluted source. Sa akin palagay dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwede pagkatiwalaan dahil wala naman talagang wala siya ebidensya. Ewan ko kung sino naglay pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano. O, diba? So, gawin na naman ito si Jonathan Morales sa ibang issue. Eto nga, isang naging issue na wala sa agenda, pinag-usapan natin itong mga kayubi, yung tungkol do sa 2-minute result ng drug test Mhm. sa St. Luke's. Kasi ito, naging issue din to ng isang vlogger. So, pinarot ni Jonathan Morales na issue na supposed to be hindi na nga kasama doon sa agenda. Kaya ito, pinuna no second day ni Senator Cheese. Sabi niya, kung ano lang, agenda, kung dokumento, pag-uusapan natin yan, dokumento kung meron man.
Pero the contents nung dokumento, hindi siya part ng hearing. The problem is, pinapapasok lahat ni Senator Bato. Diba? Pati nga yung 2-minute result. At that time, mga kandidato na si PBBM na pagkapangulo. So malayo na yun sa issue ng 2012 na PIDEA document. Diba? Pero napasok ha. Naipasok yun ni Morales. Pinatawag kanina ni Senator Bato yung mga doktor sa St. Luke's. So, umaten naman. Kasi hindi ko napanood kanina eh, kasi may media. So, sa St. pero Luke's, yung drug test, nung... ito na, 2016. 2016, Yung tatakbo na, dito ng 2022, nung tatakbo na si Pangulo. si Pangulo. So, yung purpose ng drug test, dahil Pagkapangulo. tatagbo Kasi, siya. Di ba, pinariringgan na siya ni Hindi, at saka Duterte. di ba, dati, nagkaroon na siya nagkaroon yung talaga ng issue yun. Because Kasi, of oo, Duterte. Kaya ang dami ding mga nagpa-drug test noon Yes. na mga kumakandidato Oo. for presidential, Yun di ba? yun. For president. So, nagpa-drug test siya, pero particularly cocaine. Okay. Pulburon. Oo. Na hindi ibang drugs, especially doon. Oo. So, kinu-question, ba't ang bilis? 2 minutes and 54 seconds lang nakuha na agad. Oo. Ang sabi ngayon ng doktor, yung kumuha, doon sa St. Luke's, mabilis daw talaga Oo. kapag ka negative. Okay. Kasi guguhit siya agad eh. Oo. Lalabas Mas ka agad yung mahirap resulta. yung tumagal. Oo. Kasi parang ang pinaka-time yata nila para makuha yung result is 5 minutes, 3 minutes to 5 minutes. Basta ganon. Pero pagka mabilis, seconds lang, kuha na agad. Okay. Pag Kaya, negative ka. Pag negative. Oo. Pagka may positive, Positive. yun yung mas matagal. Oo. Yung result. Kasi Kaya, siguro iba. Go ahead, continue. St. Luke's. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na humawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Kasi siguro i-verify nila pa talaga yung partner. Siyempre kasi gusto talaga nalang malaman kung talagang Ni partner, iba kasi yung accurate iba yung kit lang. Parang Oo. pregnancy okay, test. Oo. Urine yung ginamit. Urine. Okay. So, mabilis. So, di ba, yun yung kasi pinagtatakhan nila. Hindi, pinagtatakhan ni Jonathan Morales. Bakit nga 2 minutes lang? So, nagkakaintriga na naman doon, di ba, partner? So, pinatawag ulit. Kung tutusin yung mga kayubi, di talaga siya parte. Hindi siya parte ng Investigation. Oo. So, kanina, mas naging magulo. Buti na lang, partner. Mm-mm. Hindi nag-iisa si Senator Bato. Maraming pumunta, si Senator Jinggoy, si Senator Cheese, si Senate President, partner. Oo. Si Senate President nagsabi din ng opinion niya. Saka si Senator Tolentino. But si Senator Tolentino more on the PIDEA, yung nakuha na substance doon sa Alitagtag. Hindi siya masyado nag-dwell sa PIDEA leaks. Ngayon, talagang pinasinungalingan kasi talaga. Sinabi na sinungaling itong si Morales. si Morales. So, siguro para makabawi si Morales, sabi niya, bakit nyo kino-question yung mga kaso ko? Hindi pa ako convicted. Mm-mm. Di ba? Hindi pa ako convicted. Na para bang, hindi tulad nyo. Parang ganun para bang, Hindi tulad ng butihing natin, senador ito, na-convict sa di ba? convicted. Mr. Chair, how Yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records. Pero Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni
ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, No. na-convict na po. Wag naman po. Alam mo, Ganun. Ako po, alam Your mo, Mr. Honor. Morales, Hindi. alam mo, Mr. Senator Morales, Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung mga kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, Ha? ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi dali, ko po dali. tinatakbuhan. Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Daw parang ganon, sinabi niya. Isipin niyo, sabi ko, ito yung inisip ko, bakit ba parang binibaby si Jonathan Morales, ha? Sa Senado, na kung tutusin sa ibang mga hearing, mga kayubi, namumutak-tak. Pero parang sinuway siya kanina ni Senator Bato Sinaway. Sinuway siya. Pero hindi Nung siya kinontempt. Oo. Contempt yun, partner. Oo. Kaya minsan isipin mo, bakit dati ang bilis yung mag-contempt? Mhm. Ito hindi. Kahit anong gawin sa Senado, Hinahayaan lang. kahit na tipong hindi siya yung tanong, hindi siya yung dapat sumagot, partner, sasabat lang yan. Sasabat lang siya. Mhm. Kahit hindi siya tinatanong. At napuna iyon ni Director Santiago, Dionisio Santiago. Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, wag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, wag mo akong idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical home problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo ba kung sino Director General nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastan 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA.
Yun ang minana ko sa kanya. Na dapat magbigay tayo ng galang sa chair. Correct. Diba? Saka lang tayo sumagot kapag ka ikaw ay tatanungin or magpapaalam ka sa chair. Siya hindi. Yung nga, nakipagsagutan kay Senator Jinggoy. Mhm. Diba? Ang naging isa lang dito siguro, partner, makikita mo kasi yung itsura ni Senator Bato, mga kayubi. Mukhang hindi siya satisfied sa ginagawa niya. Kamo, hindi ko kasi alam kung may goal talaga si Senator Bato. Mm-mm. Di ba? Kung may goal talaga siya. Kasi first day, medyo okay pa eh. Parang nagsasolo siya na kuha niya lahat, di ba? So, dito, para siyang nakukuyog na wag itong taong to paniwalaan mo. Kasi dami niyang sinisira. Di ba? Mm-mm. Partner, pati yung gumagawa kasi siya ng kwento, nagpakita siya ng video na para bang itong taong pumunta sa kanya, parang pinipigilan siya na magsalita na kasi otherwise papatayin siya. Natin ito, Padre. Yun kuya, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, diba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ipapangsikin mo sino gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papangsikin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagbawa, tamang desisyon sa sarili. Padre, diba? Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Sige, gano'n na muna. Para nasa kabiti ka. Padre, ano nga, pipintas ka? Hindi, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Bang pala, KK. Lumantad ngayon, kasi nagsalita na naman siya, lahat nga ng tao nakakausap niya. Binabanggit niya yung pangalan na walang paalam. Mm-mm. So, partner, yun nasa video, mga kayubi, sinabi ngayon, yung pumunta sa bahay niya na, pumunta siya to parang to give some comfort kay Morales. Pero wala siyang alam doon sa dokumento. And Morales informed me of this. I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today. The impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA. Huwag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga. Sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang, to support his claim. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason,
I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. Yung pumunta sa bahay niya na, pumunta siya to parang to give some comfort kay Morales. Pero wala siyang alam doon sa dokumento. Pero ang pinapalabas kasi ni Morales, ang dating, itong taong to may alam. Kaya para bang pinag-iingat kasi siya kasi pwede siyang patayin. Diba? So ito ngayon yung kausap niya, pumunta po ako doon to give him some parang comfort kasi alam ko na i-stress siya. Kasi sabi ko nga mag-move on na tayo. Kung may dokumento ka, diba? Parang kung may dokumento ka, so you decide. So ibig sabihin, pumunta lang siya doon para to comfort. Pero kung may dokumento, wala tayong magagawa, decision mo yan. Pero kung pwedeng umiwas ka, kung may dokumento man. So as far as he is concerned, wala siyang alam kung may dokumento. Pero ang nilabas ng kwento, May dokumento. ang lumalabas itong taong to, may alam na may dokumento at pinipigilan siyang magsalita. Dahil otherwise, papatay siya. Ganun yung dating. Ngayon, yung kausap naman niya, Iba yung na nasa version. phone na, Oo. sabi niya, hindi totoo, pinasakay ko lang. Kasi para makapunta ako dito. Okay. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka dito. Pero I have to do this pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-ibestiga ng katang isip lang? ako po ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Dahil sa mga we are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po umihi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang isip na? Kasi actually sir, hindi naman para, pwede naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mo sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun. Yan ang Mali po, hindi po kayo hindi po kayo dapat kumbulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes sir, I understand Pasis sir. lang yun sa akin. Para makapagsalita ako at pakinggan nyo, hindi naman siya pinakinggan, partner. Kasi gumawa siya ng kwento. So, paano pa natin malalaman kung nagsasabi ka na totoo? Kasi magaling kayong gumawa ng kwento. Ayan. So, ganun yung nangyari, mga kayubi, di ba? So, makikita mo ngayon, partner, kung makikinig ka, ito ba lahat na kausap natin na resource person? Totoo ba yung sinasabi? Di ba? Parang ang lahat na nagpipinpoint, itong si Morales, wala itong salita na okay. At sabi pa nga ni Director Dionisio Santiago, ang tawag sa kanya, STL. Anong ibig sabihin? Storytelling liar. Alam nyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia,
Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he Eh, did not follow the chain of command. Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Eh, lahat kami may problema, siya lang ang tama. Magaling eh. Ang yung akala niya, magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano yung STL? Alam ko, the Small Town Lottery. Professional Storytelling Alayar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Diba? Sa atin kasi, storytelling alayan eh. Oo. Diba? Storytelling liar. Oo. So, ibig sabihin, tama si ano eh. May nagsabi dati si Director Francia. Ang problema nga daw kay Morales, para bang iniisip niya ito totoo when in fact hindi totoo. Gumagawa siya ng sarili niya senaryo sa utak niya. Pero ito mga maganda, mga kayubi. Kayo nakapanood ng video ko. As early as last week, nabanggit na natin na itong si Morales nakasuhan, partner. Na-involve sa isang kaso kung saan inamin niya nagplanta siya ng droga. 'Di ba? Na-research ko kasi yung partner, May 9. Pero, mga kayubi, ngayon lang yung lumabas sa hearing kanina. Ito lang tanong ko dyan. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Mr. Chair, Yes, if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin. Then you are free to entertain General Santiago. No. Your I will Honor. not question the two gentlemen. I will just go straight to the point and ask questions to Okay. Mr. Go ahead, Morales. go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor, dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Dahil Honor. ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung, yung ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na nanemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest, and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others,
of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga tanong? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Oh. Sapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, Your Honor. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, Please Your Honor. address through the chairman para hindi masyadong init yung Don't usapan. evade my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. At yung... You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. And partner, kung lahat naman ng mga senador, except for Senator Bato de la Rosa, na which siya yung chair, di ba? Itong sinasagawang hearing. Okay. Hindi naniniwala yung mga sinasabi ni Morales. So hanggang anong magiging kahantungan rito? Hanggang partner, saan ito Yun. makakarating? Actually, Oo. yan tanong mo, Oo. yan din ang tanong ni Senator Cheese. Oo. Kasi, ito siguro ang mali, mga kayubi. Oo. Ito ang tingin kong mali kay Senator Bato. Pinagpipilitan niya kasi na totoong may dokumento. Oo. Ako si Morales, gagawin ko yan. At inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na hindi i-disapprove yung operation na yan, magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. O hindi. So, meaning, tingnan mo nature ng papel. Tingnan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tingnan mo yung color ng papel. Yeah? Color na papel. At saka yung butas doon sa confidential. Lumang papel yan. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Okay, Diba? that's what we are going to answer Okay. po, Your Honor, in my next presentation. And Oh, so, some of the slides... settle tayo dyan na kung hindi yan na-submit at hindi na-approve, obvious, hindi talaga magkakaroon ng control number. Yes po. Correct? Yes Okay. po. Please continue. But napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. In this pre-operation report, makikita po natin... If you're going to say na hindi totoo yung papel na yan, para na rin sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo na yung papel, oh. Discolored. Andyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, Ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang yan. Paano magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan? Recording in Diba? progress. Very clear yung papel. Brown na nga, oh. Sa kalumaan niya. Iulit, oh. Tingnan mo. Mga stain sa baba, oh. Pwede ba yung i-computer generate yan? Yung papel na yan, i-imbintuhin mo yan? Pati yung butas doon sa panser? Just one, physical examination of the papel. Although, Xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo. Lumang papel talaga yan. Ang sabi naman ng PIDEA, inanalyze natin to partner, yung mga control number, inanalyze natin yan eh. Wala talaga. So, those documents do not exist as far as PIDEA is concerned. Oo, correct. Diba? So,
paano nyong masasabi na merong kasalanan yung PDEA at may nag-leak kung in the first place Walang dokumento. yung dokumento. Correct. The problem with Senator Bato, pinagpipilitan niya may dokumento. Oo. Sa akin lang, partner, dalawang bagay lang yun eh. Diba? Walang dokumento, finabricate yung dokumento. Only for this purpose. Kasi kung wala, diba, pwede mag-fabricate. Bakit, partner? Umami naman siya before, si Morales. Na nagpa-fabricate Sila ng document. Oh, di ba? Nag-testify pa nga siya, partner, in favor na doon sa accused. Yung nahuli nila allegedly for the buy-bus operation. Siya parang sabi, ay wala kaming buy-bus. Kaya parang partner. Ang bilis naman ng oras, hindi pa Oo nga eh. Sayang nabitin ako doon. Yan, paano hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Opo, may ko naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon.